Mula nga dyan ay nagsalita nga yung si Garo at nasabi nga nito na talagang rank 1 S-class hero yung si Blast. Pero sa ngayon nga raw ay hindi para kay Blast ang atensyon niya. Mula nga dyan ay dinampot niya nga si Genos. Habang sinasabi niya nga ng kalbong araw na yun ay talagang hindi pa ipinapakita ang buong lakas niya. At kung sakali nga raw na makokopya niya at mahahasa niya ang full power ng kalaban niyang yun, eh siguradong mananalo nga raw siya. At para nga raw ilabas nito ang kanyang full power ay ito ang gagawin niya. Mula nga dyan ay babanatan na nga ni Garo yang si Genos. Wala na ang nagawa pa si Blast at si Bang sa mga pangyayaring yan. At mula nga dyan ay hindi na nga natapos ni Genos na sabihin ang pangalan ng master niya. Kasunod nga niya ay ayan na nga, Bagang! Isang nakakalungkot na pangyayari para kay Genos, ang number 1 disciple ni Saitama. Mula nga dyan ay makikita natin na talagang tinusok nga ni Garo sa dibdib yang si Genos, na halos pareho nga sa ginawa ni Akainu kay Ace at sa ginawa ni Akasa kay Kyojiro. Isang katahimikan at talagang umulan nga ng dugo dahil sa ginawa ni Garo kay Genos. At after nga niya na yung pagdating ni Saitama, kung saan talagang wala na nga at tinapos na nga ni Garo si Genos. Napakatindi nga ng pagharap na ito ni Blast, ni Garo at ng pinakamalakas na kalbo. At mula nga dyan ay ipinakita na ang pinakaseryosong mukha ni Saitama. Umaagos nga ang dugo dyan sa ulo niya at talagang ngayon nga lang natin nakita ang mukhang ito ni Saitama. Ito na nga yung sinasabi natin na talagang mapupush nga yang si Saitama dun sa level na hindi pa natin nakikita. At base nga sa mukha niyang ito, ito na nga yung hinihintay natin. Mula nga dyan ay sinabi pa ni Garo na mukhang nalik nga raw yang si Saitama. Nabigla naman yang si Blast dahil sa nakita na nga niya yang si Saitama at wag na nga raw pa itong lumapit kay Garo. Pero mula nga dyan ay may biglang hinagis nga yang si Garo kay Saitama. Sinalo nga ito ng pinakamalakas na kalbo at ito nga ay walang iba kundi ang core ni Genos. Makikita natin na talagang wala na nga at sira na nga pati loob nito. At alam natin na yan nga ang bumubuhay kay Genos. Dahil sa kahit na nga ano pang mangyari sa katawan ni Genos, magkagutay-gutay man ito, hanggang buhay nga ang core niya ay madali nga lang siyang maaayos ni Dr. Kuseno. Pero hindi nga natin inaasahan na aabot nga sa ganito at magwawakas nga si Genos. Mula nga dyan ay ipinakita ang nakakaawang sinapit ng katawan ni Genos mula kay Garo habang tumingin nga lang yung si Saitama at sinabi ang pangalan ni Genos. Naalala nga ni Saitama nang magkasama sila ni Genos kung saan humanga nga yang si Saitama kay Genos dahil lagi nga raw on time nito. Pero siya nga raw ay lagi na lamang dumadating ng late. Mula nga dyan ay balik nga sa present na nangyayari. Napatanong na nga lang yang si Saitama kung meron ba talaga siyang hero intuition. Habang ipinapakita nga dyan ang talagang napakalala ng mga lagay ng mga heroes. Galit na galit nga yang si Saitama at talagang nag-iinit na nga ang kamao niya dahil sa mukhang wala nga raw siya noon. Mula nga dyan ay ginamit na nga ni Saitama ang kanyang killer move, Serious Series, Serious Punch. Napakabilis nga mag-rock ni Garo at ginamit nga nito ang kanyang Saitama mode. At kasunod ay ang sabayan nilang paggamit ng Serious Punch. Magpapangabot na nga ang dalawa at yan na nga ang pinakamalakas na sabayang atake na makikita natin sa seryeng ito. Mula nga dyan ay talagang biglang-bigla nga yang si Blast dahil sa sobrang lakas nga ng enerhiya ng dalawa. Napakasama nga raw nito dahil sa baka mawasak nga raw ang Earth. Napakatindi nga ng galit ni Saitama at siguradong wala nang makakapigil sa nagiging laban nilang dalawa ni Garo. Bali nagumpisa nga ito sa napakabilis na reaksyon ni Blast kung saan pinagdikit nga agad nito ang kamao niya. Sabay gamit niya nga ng ability niya para ma-teleport ang dalawa. Mula nga dyan ay nagpanama nga ang napakalakas na suntok ni Garo at ni Saitama at ipinakita nga rito na mukhang nasa taas na nga ng planetang Earth yung naging impact ng sabayang atake nila. Makikita nga rin ang pagtilapon dyan ni Blast at naiisip niya nga dyan na mukhang hindi nga raw kaya ng gate na ginawa niya yung ganyang kalakas na enerhiya at hindi pa nga rin daw ito malayo. Pero muli ngang nag-concentrate dyan si Blast at sinabi niya nga na kahit na ano pang mangyari somehow kailangan niya may alter yung napakalakas na enerhiya na yan papalayo sa Earth. Pero mula nga dyan ay sabay dating nga ang mga kampi ni Blast. Sinabi nga dyan ng kamukha ni Boros na mukhang in-underestimate nga raw nila ang Earth dahil sa meron pa rin daw palang isa pang hero na kayang makapagsabayan sa merong divine power.
Jupiter. At sino nga raw kaya yan ang tanong ng mga kampi ni Blas. Mula nga dyan ay tinulungan nga nila si Blas para may alter yung napakalakas na enerhiya mula sa ginagawang sabayang atake ni Garo at ni Saitama. Ipinakita nga na unti-unti nilang naitaboy ang enerhiyang ito papalayo sa Earth. At dito nga sa panel na ito ay pinapakita ang napakalakas na sabayang atake ng dalawa kung saan siguradong kung tumama nga yan sa Earth ay baka wasak nga ang kalahati ng planeta. Ipinakita nga rin ang buwan kung saan ipinakita nga ang napakalaking crater sa likod nito at somehow tingin ko lang ay parang hindi nga yan yung crater na gawa ng pagtalsik ni Saitama sa laban nila dati ni Boros. Going back nga isang napakalakas na pagsabog ang nangyari at nawala na nga lang ang dalawa. Napatanong nga yang sila Blas kung ano ba kaya ang nangyari sa dalawa, saan daw kaya sila napunta at siguro raw sa sobrang lakas ng enerhiyang yun ay napakalayo ang inilipad nila. Mula nga dyan ay makikita natin ang pagtilapon ni Garo sa mistulang buwan na to at sa paglingon-lingon niya nga dyan ay biglang nandyan ang ari ng pinakamalakas na kalbo. Mula nga dyan ay nagtitigan nga silang dalawa at ipinakita nga na sa planetang Jupiter pala sila tumalsik. Napaganda nga ng panel na to kung saan mismo ang author na si Murata ang nagkulay. So napatanong nga yung si Saitama kung nasa na ba daw sila at anong araw kaya ang nangyari. Pero naisip na nga rito ni Garo at hindi nga siya makapaniwala na nasa Jupiter na nga sila. Habang si Saitama naman ay nakakaramdam daw ng isang deja vu. At ang meaning nga nun ay para bang na-experience na ni Saitama yung mga pangyayaring yan dati. Dagdag pa nga dyan ni Saitama ay well at least raw rito ay kanya yung bitawan yung full power niya laban dyan kay Garo na kayang sumabay sa kanya. Habang naiisip naman ni Garo na hindi man lang daw nag-aalala yung si Saitama at napatanong nga ito kung talagang taong araw ba yan. Naiisip naman ni Saitama na makukuha ng araw niya yung pinakahihiling niya pero hindi man lang araw siya excited. Habang ipinapakita nga na hawak niya ang core ni Genos, ilalagay niya nga sana ito sa loob ng damit niya pero naisip niya nga na pag nasira yung outfit niya ay malalaglag na lamang ito. Kaya nasabi nga dyan ni Saitama na hahawakan niya na nga lang daw yung core na yan ni Genos. Mula nga dyan ay tinawag nga ni Garong kalbo yang si Saitama. Sinabi nga nitong nasa moon nga raw sila ng Jupiter at kailangan nga raw nilang makaisip ng paraan kung paano babalik. Pero tumahimik nga raw yang si Garo, sabi ng pinakamalakas na kalbo, dahil iisipin niya nga raw yun after niyang talunin niyang si Garo. Bring it on, sabi ni Saitama, dahil isang kamay nga lang daw yung kailangan niya para talunin niyang si Garo. Mula nga dyan ay agad na ginamit ni Garo ang ability ni Blast pero sinipa nga lang ito ni Saitama na ikinagulat nga ni Garo at kasunod nga niya ay ayan na nga, bagang! Napakabilis nga talaga ni Saitama at agad nga nitong nasuntok si Garo. Mula nga dyan ay lipad nga yang si Garo, sabay gamit nga agad nito ng ability ni Blast para kumounter kay Saitama. Na-transfer nga agad siya sa may likod ni Saitama at baba natin niya na nga ito pero talagang napakabilis nga ng malakas na kalbo at itinaas niya nga lang yung ginawang portal ni Garo. Dahil nga doon ay hindi nga tumama ang suntok nito, sabay bagang! Isang suntok na naman nga ang tumama dyan kay Garo at binaon nga siya dyan ni Saitama sa lupa. Mula nga dyan ay sinabi ni Saitama kay Garo na kalimutan ng araw nito yung mga trick niya. Humarap nga raw ito sa kanya gamit ang kamao niya, yung tinatawag raw nito na ultimate martial arts. Bagsak nga yang si Garo habang hindi nga siya makapaniwala na kayang hawakan niyang si Saitama yung mga ginagawa niyang hyperspace gate. Sabay bangon niya nga dyan at hindi nga siya sang-ayon sa pagtawag ni Saitama na trick sa mga ginagamit niyang technique. Na-absorb niya nga raw ang napakaraming style at technique at ginagamit nga ito sa laban in synergy. Yun nga raw ang kamao niya. Mula nga dyan ay napakabilis at napakaraming hyperspace gate ang binuksan nga niyang si Garo. Biglang labas nga siya dyan sa harap ni Saitama. Sabay gamit nga nito ng Roaring Aura Sky Reaping Fist at talagang pinaulanan niya nga ng suntok yang si Saitama pero hindi nga natitinag ang pinakamalakas na kalbo at susuntok na nga siya dyan kay Garo. Pero ginamit nga dyan ni Garo ang kanyang Water Stream Rock Smashing Fist at nagawa niya ang hawiin ang suntok ni Saitama. Mula nga dyan ay ayan na nga, bagang! Sinundan niya nga ito ng Exploding Heart Released. Sapul at talsik nga ang pinakamalakas na kalbo. Sabay gamit niya nga rin ng Whirlwind Iron Cutting. At hindi pa nga tapos yang si Garo. Mula nga dyan ay sabay gamit niya ng Nuclear Fission at Gravity na Akel. Bagang! Isang napakalakas na pagsabog nga ang nangyari dyan sa buwan ng Jupiter. Mula nga dyan ay pinakita si Garo at nasabi nga nito na kaya niya nga raw magbitaw ng nagbabagong
yung atake sa iba't ibang direksyon. Kaya ang timing raw ay talagang irrelevant sa kamao niya dahil sa hindi nga raw talaga ito maiiwasan. Pero mula nga dyan ay nagsalita nga yang si Saitama dahil kahit nga raw siya ay kaya niyang gawin yon. Mula nga dyan ay itinusok niya nga sa lupa ang kamay niya. Sabay gamit nga nito ng killer move, Serious Series, Serious Table Flip. Bagang napatingin at talagang biglang-bigla nga yung sigaro sa pag-angat ng lupa at mga bato dyan sa harap niya. Mula nga dyan ay hindi na nga talaga nakaiwas pa sigaro. At mula nga dyan ay ayan na nga, bagang winasak na nga ng pinakamalakas na kalbo ang buwan ng Jupiter. Napakatindi nga at gamit lamang ang isang kamay ni Saitama. Talagang wasak nga at durog ang buwan na to. Grabe nga talaga at napakatindi nitong si Saitama. At sana nga lang ay wag na siyang i-compare sa kahit na sinong karakter sa kahit na anong anime dahil sa talagang magiging unfair nga lang ang lahat. So going back nga ay makikita ang pagtalsik nga nitong sigaro at hindi na nga nito masabi kung saan ba yung direksyon ng pataas. Pero mula nga dyan habang nakalutang nga yung sigaro ay talagang napakabilis nga ng galaw dyan ng pinakamalakas na kalbo. Hindi na nga nakapag-rock pa dyan sigaro. Sabay gamit nga dyan ni Saitama ng kanyang killer move, Serious Series, Omnidirectional Serious Punch. Nabigla nga yung sigaro dahil sa napakarami nga ng after image ni Saitama. Sabay gamit nga nito ng hyperspace gate para makaiwas. Pero mula nga dyan ay nandyan na rin sa ginawang gate ni Garo yang si Saitama. Bagang tilabo na naman nga yang si Garo. At mula nga dyan ay hindi na nga tumigil sa pag-atake pa yang si Saitama. Makikita nga ang patuloy na pagtilabo ni Garo habang dinadaanan siya ng pinakamalakas na kalbo. Mula nga rito sa panel na to ay pinakita nga ang full scale ng napakabilis na pag-atake ni Saitama dyan kay Garo. Wasak na nga ang buwan na yan ng Jupiter. Habang makikita nga natin ang mga guhit sa galaw ni Saitama sa mga pag-ataking ginagawa niya kay Garo. Mula nga dyan ay ipinakita na nagawa ng makasalag niyang si Garo sa mga atake ni Saitama at naisip niya nga dyan na kailangan niya nga raw makapokus dahil sa ang ginagawa lang naman daw ng kalaban niya yung ipakita ang lakas nito at ang magpabalik-balik sa mga bato. Kung makakapunta nga raw siya sa pinakataas ng mga batong to, siguradong hindi na raw makakagalaw ng ganyang kabilis ang kalaban niya. Pero mula nga rito ay hindi nga magawa ni Garong makapunta sa surface at talagang nawala na nga raw yung sense of direction niya na para bang nasa loob siya ng isang hawla ng insekto at pinaglalaroan ng isang bata. Inis na inis nga yung sigaro dahil sa talagang hindi nga siya makawala at mula nga dyan ay isang serious punch na naman ni Saitama ang tumama sa kanya. Naisip na nga lang dyan ni Garo na napakalakas ng kalaban niya at talagang wala nga itong limit at kung ganun nga raw yung sitwasyon kailangan niya nga lang daw kopyahin ang pagiging limitless nito hanggang sa manalo siya. At mula nga dyan ay isang sabayang suntok ang tumama sa mukha ni Garo at ni Saitama. Makikita nga ang parehong pagtalsik ng dugo mula sa kanila na nagpapakita nga na somehow ay talagang nakokopya nga ni Garo yung lakas mismo ni Saitama. Sumuntok na naman nga itong si Garo habang ginagamit niya ang hyperspace gate pero makikita nga natin dyan na talagang napakabilis ni Saitama at nagagawa niya nga itong iwasan at kasunod nga niya na ayan na nga, bagang! At sa sobrang bilis nga ni Saitama ay hindi pa nagsasara ang space gate ay naka-counter na nga siya kay Garo. Habang si Garo naman muli ay ginamit ang hyperspace gate pero nandito na naman nga si Saitama kung saan papunta si Garo. At kasunod nga niya na ayan na naman, bagang! Isang napakalakas na suntok na naman nga ang tinanggap ni Garo mula sa pinakamalakas na kalbo. At muli ay pumapasok nga yung si Garo sa hyperspace gate. Umatake muli ito kay Saitama pero napakabilis nga talaga ng pinakamalakas na kalbo. Nagawa nga makaiwas ni Saitama sa ginawang pag-atake ni Garo. At mula nga dyan ay makikita na tumalon pala pataas si Saitama. Sabay buwelo niya nga dyan at tinalunan niya ang napakalaking batong ito. Mula nga dyan ay ayan na nga, bagang! Isang ang napakalakas na karate chop ang tinanggap dyan ni Garo. Makikita nga natin dito ang napakalakas na impact sa ataking ginawa ni Saitama at talagang ibinabaon niya nga sa lupa yung si Garo. Naisip nga ni Saitama na talagang kinokopya nga raw siya ni Garo. Kaya tinanong niya nga ito kung ano bang problema. Sinabi nga raw niyang si Garo na kokopyahin siya nito at lalampasan pa siya. Kaya ngayon nga raw ay subukan niyang si Garo dahil sa parang yun na nga lang daw yung punto ni Garo sa
sa ngayon. Mula nga dyan ay makikita natin ang patuloy na pagbanat ni Saitama habang naiisip nga ni Garo na hindi niya raw talaga makuha. Kumakaunter nga raw siya na pareho sa lakas ni Saitama, pero yung susunod raw na atake ng kalbo na yan ay mas malakas pa. Kaya napapatanong na nga lang dyan yung si Garo kung kaya niya ba talagang sumabay. Nagawa nga ritong makasuntok ni Garo sa tiyan ni Saitama, pero talagang hindi na nga natitinag dyan ang pinakamalakas na kalbo at binanatan niya nga ng uppercut yang si Garo. Diyan na nga naisip ni Garo na talagang naiiwan na nga raw siya at ipinakita nga ang parang grab na to habang patuloy siyang binubugbog ni Saitama. Ipinapakita nga dyan na talagang humahabol sa lakas niyang si Garo, pero patuloy pa nga rin ang paglakas dyan ni Saitama kung saan umabot na nga rito na napakataas na nga talaga ng level ni Saitama habang naiwan na nga talaga si Garo at hindi na nga talaga siya makahabol. Subali ayan na nga ang kahulugan ng pagiging limitless ng pinakamalakas na kalbo. Kumbaga sobrang lakas na nga talaga ni Saitama, pero patuloy at tuloy-tuloy pa nga rin yung paglakas niya hanggat gusto niya. At sa ngayon nga ay hindi natin alam kung hanggang saan ba talaga ito, or basically ay wala talaga itong hangganan. So dahil nga sa sunod-sunod na pag-atake ni Saitama at sa patuloy na paglakas niya, naiisip na nga rito ni Garo na eventually ay mamamatay nga siya sa ginagawang suntok sa kanya ni Saitama. At bali patuloy pa nga ipinaliwanag dito ang lakas ni Saitama. Patuloy nga lang daw ang paglakas niyang si Saitama kung saan wala na nga raw nakakapansin nito dahil sa wala naman daw na tumatapat mismo sa lakas niya. Pero ngayon nga dahil sa emosyon na naramdaman niya sa laban niyang ito kay Garo, sa ginawang pagpatay ni Garo kay Genos, nagkaroon nga raw yung si Saitama ng napakabilis na paglago ng lakas niya. At sa ngayon nga raw ang nag-iisang kayang makakita ng paglagong ito ni Saitama talagang naiiwan na nga dahil sa sobrang paglakas niya. At dahil nga raw dun ay wala nang natira pa para masukat kung ano na ba ang level ng lakas ni Saitama. At ipinapakita nga dyan na mukhang hindi na naman seryoso yung si Saitama. Sinalag nga nito ang suntok ni Garo. Mukhang nakasinghot nga siya dyan ng mga alikabok. At kasabay nga niya ay ayan na nga, bagang! Humatsi nga dyan ang pinakamalakas na kalbo. Inilaga na nga lang ito ni Garo. Tinawag niya nga yan na seriousness. Makikita nga dyan ang pagkahawi ng mga bato dahil sa lakas ng hatching ni Saitama. At dito nga ay ipinakita na umabot na nga ito sa Jupiter. Halos nawala nga dyan ang kalahati ng Jupiter dahil sa sobrang lakas ng impact ng hatching ni Saitama. At by the way, isa palang gas giant planet ang planetang Jupiter. Kaya kung makikita nyo yung mga tumalsik sa gilid ng planeta, binubuo nga yan ng iba't ibang klase ng mga gas dyan sa Jupiter. Ipinakita nga mismo dyan ang core ng planetang Jupiter. At sa tunay na buhay po ay delikado kung mawasak ang planetang yan dahil sa uulanin tayo dito sa Earth ng napakaraming mga bulalakaw. Bali sobrang lakas kasi ng gravitational pull ng planetang yan, kaya nasasalungan yan ang napakaraming mga bulalakaw at hindi na nga ito maaabot dito sa atin sa Earth. So base nga sa panel na to ay hindi naman nasira ang core ng Jupiter, kaya maaaring makabalik pa sa dati ang planeta. Kasunod ay pinakita nga ang pagkabigla nitong si Garo dahil sa ginawa niyang si Saitama. Hindi na nga siya makapaniwala dahil sa sobrang lakas at talagang halimaw ang pinakamalakas na kalbo. At ang ganyang nilalang araw ay hindi dapat hinahayaan sa planetang Earth. At habang tinutulak nga niyang si Garo si Saitama ay nakita nga nito ang araw. At sa pag-zoom nga ng super eye ni Garo ay nakita niya nga ang Earth. Kaya naisip nga dyan ni Garo na kung kaya nga raw makita ng vision niya yon, siguradong kaya niya nga raw mag-teleport pabalik sa Earth. At dahil nga dyan ay talagang sineswerte pa nga raw siya. At makikita nga natin dyan na bumelo na nga ng nuclear punch yung si Garo. Kasunod nga niya ay ayan na nga, bagang! Bumanat nga ng isang napakalakas na nuclear fission niyang si Garo kay Saitama at ipinakita nga rito ang napakalakas na liwanag sa ginawang atake ni Garo. At dahil dyan ay dali-dali ngang tumalon si Garo, gumamit nga ito ng mga hyperspace gate at finally dito ay nakabalik na nga siya sa Earth. Tuwang-tuwa nga yung si Garo dahil sa nanalo na nga raw siya. Pero kasunod nga niya na nandyan na ang pinakamalakas na kalbo. Nagbiro pa nga dyan si Saitama at talagang napakalupit nga raw ng ginawang galaw ni Garo. Biglang-bigla nga yung si Garo kay Saitama dahil sa pinalipad niya nga raw ito papalayo sa kanya. At mula nga dyan ay babanat na naman nga yung si Saitama. Habang sinasabi nga nito na sumakit na nga raw yung tiyan niya dahil sa lamig at pinipigilan niya lang ito. Nasorpresa nga raw siya sa napakalakas na ilaw. Kaya napautot nga raw ang pinakamalakas na kalbo. At makikita nga dyan na nakalipad nga siya at nakahabol mismo kay Garo. So talagang grabe na nga ang mga ipinapakita nitong si Saitama at talagang ginagawa niya nga yung mga imposibleng bagay na hindi talaga pwedeng mangyari sa katotohanan. So going back ay ayan na nga,
Bagang bumanat nga ng isang malakas na suntok yang si Saitama dyan kay Garo at ipinakita nga ang pagbagsak nila mula sa kalawakan hanggang Earth. At dito ay ipinakita na talagang kasama pa nga si Saitama. So siguro ay tumalon lang sa hangin si Saitama at kasama nga siya ay bumagsak na nga sila dito ni Garo sa Earth. Makikita nga rito na talagang basag na nga ang mukha ni Garo. Napatingin nga itong si Saitama sa paligid. Dito nga lang daw sila galing at mukhang dito nga raw talaga gustong pumunta niyang si Garo. Tinanggal na nga ni Saitama ang kamao niya sa mukha ni Garo at napatanong nga dyan si Garo kung bakit ba hindi na lang siya patay ni Saitama. Sumagot nga yang si Saitama na hindi nga raw gaya dyan kay Garo na napakabilis nga raw magpalit ng costume or kay King hindi niya nga raw gusto na hindi niya kayang alisin ito sa kanya. Yun nga raw ay dahil sa isa siyang hero at yun din daw ang huling request ng batang yan ang pigilan niyang si Garo nang hindi ito pinapatay. Subali parang ang ibig sabihin lang dito ni Saitama kahit na nga ano pang nangyari, kahit nga maraming napatay si Garo, siya nga bilang isang hero hindi niya papatay nitong si Garo dahil sa yun nga yung bili ng batang si Tario at ipinangako nga yun ni Saitama. So talagang napakaganda nga ng katangiang ito ni Saitama dahil basically diba kung iisipin ay napakalaki nga nang nawala sa kanya. Namatay si Genos at syempre yung iba pang mga hero na napakalapit nga dyan kay Saitama, pero tutuparin niya nga yung pangako niya at patuloy siyang magiging isang hero. So going back ay napatanong nga itong si Garo kung ano bang final request ang sinasabi niyang si Saitama. At sa paglingon nga dyan ni Garo ay nakita niya nga ang nakahandusay na batang si Tario. Mula nga dyan ay talagang biglang bigla at napasigaw nga yang si Garo. Tumakbo na nga lang yang si Garo at talagang sising-sisi nga siya sa ginawa niya. Kasalanan niya nga raw lahat ng ito at napakalapit niya nga raw dyan sa batang si Tario. Nadapa nga yang si Garo at nasabi niya nga na siya nga raw yung masamang hinaharap, habang nasabi naman rito ni Saitama na parang naging weirdo na nga raw yang si Garo nang bumagsak ito mula sa taas. Dagdag pa nga ni Kalbo, mukhang may weirdo nga raw na gumawa ng kakaiba dyan kay Garo. At sumagot nga dyan yang si Garo na nagawa nga raw yun sa kanya dahil sa napakahina nga raw ng spirit o kalooban niya. Napaiyak na nga rito si Garo habang sinasabi niya na talagang nakakatawa dahil sa kung talagang hindi niya nga raw matatalo yang si Saitama hindi siya magiging absolute evil. At nasabi din daw niyang si Saitama na hindi nga raw nito kayang mawala sa pagiging hero, pero sana nga raw ay umakto nga raw ito bilang isang hero. Patayin nga raw siya nito at ipagsigawan ng hustisya at dahil dun ay mamamatay at mawawala nga raw yang si Garo bilang isang totoong evil. Dagdag pa ni Garo ay ngayon nga raw dahil sa kanya ay yung nag-iisang gusto niyang iligtas sa pagbago ng mundong to ay patay na. Nagsalita nga si Saitama at napatanong kung talagang gusto nga ba ni Garong iligtas ang batang yan o kumakapit lang siya para sa suporta ng bata. Nagalit nga si Garo sa mga sinabi ni Saitama pero nakita niya nga ang hawak na kor ni Saitama at napatanong nga yang si Saitama kung talagang yun ang gustong gawin niyang si Garo. Wala nga raw klase ng tao na merong ganong kapangyarihan ang kayang manatili sa matinong pag-iisip nila. At mula nga dyan ay natulala na nga lang talaga yang si Garo at nasabi nga nito na meron nga raw siyang pabor na gustong hingin dyan kay Saitama. Gusto ngang ipakopya ni Garo kay Saitama yung mga teknik niya dahil sa siguradong kayang-kaya naman daw ito ng pinakamalakas na kalbo at malalampasan pa nga raw nito ang nagagawa ni Garo. Ipapasa niya na nga raw kay Saitama ang most powerful ultimate technique niya, ang kamao niya na hindi niya nagawang ma-pull off kahit na nga nagkaroon siya ng kapangyarihan mula sa God. Kaya magpasalamat na nga lang daw yang si Saitama. Wala naman daw pakialam yang si Saitama at napatanong nga siya kung ano bang mangyayari pag ginawa nila yan. Sumagot nga si Garo na subukan na nga lang daw para makita niyang si Saitama. Pumayag nga yang si Saitama at nagsimula na nga ang dalawa. Bumelo na nga yang si Garo at manood nga raw ng mabuti ang si Saitama dahil kung meron man daw kayang masterin ang kapangyarihan ng God kahit hindi ito kinukuha sa kamay ng God mismo, yun nga raw ay walang iba kundi si Saitama mismo. Habang ginagawa nga yan ni Saitama at ni Garo, biglang nagsalita nga ang God, tumahimik nga raw sila at babawiin niya nga raw ito. Makikita nga na parang bumabalik na sa pagiging tao ang katawan ni Garo, pero sumigaw nga yang si Garo kay Saitama na mag-concentrate nga raw ito at mula nga dyan ay inimagine ng dalawa ang kanilang inner universe na para bang nagkaroon na nga dyan ng particle accelerator na basically napapanood nga lang natin sa mga movie at syempre napakahirap nga nitong ipaliwanag sa Tagalog, pero basically ay time travel yung nangyari dito. Inilipat ni Garo yung kapangyarihan ng God kay Saitama dahil syempre para hindi na nga ito makabalik pa sa God. Bukod pa dun ay parang ibinalik nga ni Garo si Saitama sa nakaraan. Sinabi nga ni Garo na magpatuloy nga yang si Saitama dahil siya nga lang daw ang makakagawa nun
ngayon at ang kailangan niyang talunin ay yung ominous future na alam natin na ang tinutukoy nga ni Garo ay ang God. Mula nga dyan ay naging bato na ang katawan ni Garo habang si Saitama naman ay pinakita na bumabalik nga sa nakaraan. Nakita nga dyan ni Saitama lahat ng mga pangyayari at talagang humanga nga siya sa napakagandang martial arts ni Garo. Nakita nga ni Saitama nung time na katatanggap lang ni Garo ng kapangyarihan ng God at mula nga dyan ay sinuntok na nga ito ni Saitama. Makikita nga rito na naulit nga yung mga pangyayari kung saan ipaparamdam nga dyan ni Garo na siya na nga raw yung absolute evil at mula nga dyan ay ayan na nga bagang! Binanata na nga dyan ni Saitama yung si Garo. So dito nga ay pinapaliwanag na talagang napakalakas nga ng suntok ni Saitama dahil syempre galing nga siya sa future at napakalaki nga talaga yung naging power up niya. At sinasabi nga rito na tumama nga raw ang suntok na yun bago pa man ito ibato ni Saitama. Ito nga raw isang reversal of casualty, isang absolute unavoidable at hindi nga raw ito isang suntok kundi ito ay isang zero punch para matapos ang laban. Biglang nga ang lahat dyan sa ginawa ni Saitama at syempre pati na nga rin si Genos. Talsik nga yung si Garo at talagang hindi niya nga maintindihan kung anong nangyari. Nag-umpisa nga mawala ang kapangyarihan ni Garo dahil sa ginawang suntok ni Saitama habang si Saitama naman ay biglang nahigop. Bigla nga rin lumabas rito sa mga bato ang Saitama sa nakaraan at mula nga dyan ay nagpanama nga ang dalawang Saitama at bumalik nga sila sa iisang katawan. Bagsak nga rito si Saitama at hindi niya na nga maalala pa yung mga nangyari sa future. Tanging naaalala nga lang ni Saitama ay yung inatake nga siya ni Garo gamit ang Gamma Ray Burst. Napatingin nga siya dyan at napasigaw dahil sa hawak niya ang core ni Genos. At pagtingin niya nga rin sa baba ay butas na pala. Kasunod nga niya ay biglang napakabilis nga ni Genos. Binangga nga nito si Saitama na para bang pareho nung binangga niya si Garo. Tumbado nga yang si Kalbo at humingi nga ng sorry yang si Genos dahil sa nadala nga raw siya ng pangyayari. At mula nga dyan ay nasabi nga ni Saitama kay Genos na natakot nga raw siya nito. Pero buhay pa nga rin pala yung si Genos. Ipinapakita nga rito si Garo kung saan talagang nagtataka nga siya sa kung ano ba talagang nangyari. Bigla na lamang daw sumulpot ang suntok na yun kung saan wala man lang daw siyang naramdaman. Sobrang lakas nga raw ng suntok na yun at kahit nga raw ang kalbong si Saitama ay siguradong mapapahiya doon. At mula nga dyan ay datingan na nga mga hero at babanatan nga nila yung si Garo. Sa kabilang banda naman ay pinag-uusapan ni Saitama at ni Genos ang core na ito. Sinabi nga ni Genos na talagang pareho nga yan sa core niya. At nasabi naman ni Saitama na napunta nga raw siya dyan at hawak na nga raw niya ang core na yan. Nabutas din daw ang pantalon niya kaya hindi niya talaga alam kung ano ba talagang nangyari. Nilabas naman ni Genos ang wire sa katawan niya at idinugto nga ito sa core na hawak ni Saitama. Mula nga dyan ay gumana at umilaw nga ang core at nabigla nga ang dalawa. Napatigil nga si Genos at sinabi rito na yung alaala mula sa future nagawa nga makatawid sa space and time kasama ni Saitama. At ngayon dumaloy nga kay Genos ang mga memoryang ito dahil sa pag-activate niya ng core. Mula nga dyan ay nakita at namangha si Genos sa lahat ng mga pangyayaring naganap. Natulala nga siya at napatanong nga si Saitama kung ano bang problema ni Genos. Mula nga dyan ay naisip din ni Genos na talagang core niya nga raw ito. Napatanong nga siya kung ano bang memoryang yun at kung meron ba talagang future na naganap. Yun na nga raw yung i-assume niya given sa ganitong sitwasyon. Kaya agad niya ang tinanong si Saitama kung meron ba itong naaalala. Nagtaka naman si Saitama kung patungkol saan ba ang sinasabi ni Genos dahil sa hindi niya nga rin talaga maalala. At ipinaliwanag nga dyan ni Genos kay Saitama na mula nga raw sa memorya ng core na yan, si Saitama nga raw at ang core ay parehong nagmula sa future. Explain nga ni Genos sa mga pangyayari dahil sa maaring nagkaroon nga raw ng parallel world o multiverse theory. Nagkaroon nga raw ng masamang outcome sa future na pinanggalingan nila kung saan namatay nga raw si Genos at ang iba pang mga hero. At para masagip nga raw ang lahat ay nag-transcend yang si Saitama sa space and time. Nagawa nitong i-manipulate yung loss of casualties at yun nga raw yung pag-travel back in time. So napakadami pa nga mga sinasabi ni Genos pero hindi na nga ito maintindihan pa ni Saitama. Namuti na nga ang mata niya at sinabing tama na nga raw. Ang mahalaga ay nakita niyang muli yang si Genos. Napatanong nga dito si Genos kung talagang hindi ba ito naaalala ni Saitama o hinahayaan niya lang na mapunta sa iba yung credit gaya ng pagtalo niya sa deep seeking. Pero kahit na ano pang araw ang nangyari ay alam niya nga raw na may nabago sa space and time para tulungan ang lahat para masagip ang mundong ito. Hindi nga raw ito alam ni Garo. Hindi rin alam ng kahit na sino kahit pa ang Master
master niya at siya nga lang daw ang nakakaalam nun. At dahil nga dyan napangiti na nga lang yang si Genos at napatanong naman si Saitama kung ano ba daw ang nakakatawa. Sumagot nga nang wala yang si Genos, pero naisip niya nga na kailangan niyang sabihin ito sa mga taong gustong marinig ito dahil yun nga raw ang trabaho niya bilang disciple ni Saitama. Mula nga dyan ay sinabi niya kay Saitama na nagpakita nga raw ito sa tamang oras at tinulungan ng lahat. Yun nga raw talaga yung inaasahan sa pagiging isang hero. Hindi pa nga rin magets ni Saitama ang sitwasyon at nasabi niya nga na hindi naman siya dumadating lagi sa tamang oras. Pero sagot nga ni Genos ay hindi daw dahil definitely ay dumating sa tamang oras yang si Saitama. Kasunod ay pinakita nga ang batang si Tario habang may tumatawag nga sa kanya. Sinabi nga nito na tumayo nga ang batang si Tario at mula nga dyan ay pinakita ang parang kaluluwa ng future na si Garo. Nabigla nga si Tario sa mga pangyayaring yan habang parang unti-unti ngang natunaw ang parang kaluluwang yan ni Garo. Napakaganda nga ng ngiti ni Garo sa mga huling sandaling yan at masasabi ko na talagang napakaganda ng naging character development niya sa kwentong to. Punta nga tayo dun sa punto na talagang naging napakasama ni Garo na para bang wala na talaga at wala ng pag-asa ang karakter ni Garo. Pero sa huli siya mismo yung nakaisip na ipagawa kay Saitama ang pagbalik nito sa nakaraan para at least may tama nga lahat ng mga nagawa niyang kamalian. So going back, naisip nga nitong si Tario na maaaring panaginip lamang nakita niya. Narinig niya nga ang boses ng lahat mula sa di kalayuan at mula nga rito ay ipinakita na binubugbog na nga si Garo ng mga heroes. At yan na nga sinabi na naisip nitong si Garo habang binubugbog siya na katapusan ng araw ng lahat. Ang pagkawala nga raw ng divine power niya dahil sa misteryosong suntok na yon, talagang naintindihan ng araw ito ni Garo at sa maway natanggap niya na ito ng araw ang katapusan at hindi na nga siya pumalag pa. Maring nagawa nga raw itong iset up ng future self ni Garo kahit na nga hindi ito alam mismo ni Garo. Mula nga dyan ay talagang patuloy ang pagbugbog nila kay Garo hanggang sa dumating nga itong si Metal Bat at inawat nga ang lahat dahil sa talagang injured na nga raw yang si Garo. Patanong naman ng mga heroes kung kanino bang side yang si Metal Bat habang sinabi naman ni Amay Mas na nakita nga raw ni Metal Bat kung papaanong nagwala kanina yang si Garo. Kaya kung mauupo nga lang daw sila dyan at makikipagkwentuhan, siguradong pupulbusin raw sila niya ni Garo. Dagdag pa ni Amay talagang naging full monster na nga raw yang si Garo. Kaya ang pag-execute dyan ay hindi na kailangan pang i-discuss. Pero sagot nga dyan ni Metal Bat ay hindi nga raw siya payag sa kagustuhan ni Amay Mask. Habang dumating naman ang pinakamalakas na kalbo at sinabi niya nga na hindi rin daw siya sang-ayon. Napatanong naman si Amay kung sino ba yung kalbo na yan at napatanong nga yang si Saitama kung sino ba ang tumalo dyan kay Garo, kung si Blast ba daw ang gumawa nun. Nagsalita nga si Flashy Flash at hindi niya nga raw siguro kung sino, pero meron nga raw isang lalaki ang bigla na lamang nagpakita. Tinalo nga raw yang si Garo gamit lamang ang isang suntok at bigla na lamang itong nawala. Yung ganun nga raw nagalawan ay mukhang hindi nga raw gawain ni Blast. Nabigla naman si Amay at naging interesado nga siya. Yun siguro ay dahil sa alaala ng ma-encounter ni Amay si Blast. Nagsalita naman dito si Genos habang bitbit niya si Saitama at sinabi niya nga sa master niya na kailangan si Saitama nga raw ang magdesisyon kung anong gagawin kay Garo. Patanong naman si Saitama kung bakit naman daw ganon, pero wala naman daw siyang masyadong alam sa mga ganyang bagay. Mukha naman daw na talagang pinapabayaan lang ni Garo na bugbugin siya, kaya siguro raw ay maganda kung hayaan na lamang nila ang lahat hanggang sa gusto nila dahil sa parang wala rin naman itong masyadong epekto kay Garo. Mula nga dyan ay talagang patuloy lang ang pagbugbog nila kay Garo at lumapit naman si Zombieman at may gustong araw itong itanong kay Garo. Sinabi nga ni Zombieman kay Garo na talagang imposible raw sa isang tao magkaroon ng ganong klaseng lakas dahil lamang sa pagdaan nito sa monsterification. Kaya tinanong niya nga si Garo kung ito ba'y another source of power gaya na lamang ng paggamit sa kanya bilang catalyst. Ang example raw ay ang paggamit sa kanya ng God dahil meron raw isa sa mga kadre ang may parehong sitwasyon. At syempre referring nga yun kay Homeless Emperor. Nabigla naman si Flashy Flash dahil sa nabanggit nga rin daw ni Blast ang salitang God habang hindi naman maalala ni Saitama kung sinabi ba talaga yun ni Blast. Pero ayan, biglang sigaw nga dito si Garo at tinatawanan niya nga ang mga sinabi sa kanya ni Zombieman. Ano nga raw kaya ang pinagsasabi nitong God dahil lahat nga raw nang nangyari dito ay patungkol lamang sa kanya. Bilisan na nga lang daw nila at patay na nga lang daw siya. Habang naisip naman ni Zombieman na talagang ayaw nang mabuhay niyang si Garo. At dahil nga dyan ay talagang tuwang-tuwa at babanatan na nga ni Amay Mask ang si Garo. Kahit nga raw ito ay talagang sumasang
sang-ayon sa kagustuhan niya. Pero bago pa nga mabanatan ni Amay ang sigaro ay bigla ngang dumating si Tario at pinigilan nga ito. Nagsisigaw nga ang batang si Tario at sumosobra ng araw silang lahat. Mga heroes pa naman daw ang mga ito at bakit nga raw kaya nila nagagawa yan? Ang uncle nga raw na yan niya ni Sigaro ang siyang tunay na hero dahil sa ilang beses na nga raw siyang tinulungan nito. Agad nga rin sinigawan ni Tario yung Sigaro na magmadali at tumakbo ng araw ito. Habang si King naman ay naisip ang mga sinabi sa kanya ni Tario ng kasama niya ito. Kung saan sinasabi nga ng bata na wag na nga raw bulihin yung uncle niya. At dito naisip nga ni King na ang tinuturing palang uncle ni Tario ay walang iba kundi yung Sigaro. Habang si Amay naman ay hindi pa rin paawat dahil sa mukhang inuto nga raw ng monster na yan ang batang itong si Tario. Ngayon nga raw ay kailangan nilang gawin yung duty nila bilang hero kaya pinapatabi na nga ni Amay Mas ang batang yang si Tario. Mula nga dyan ay nagtatalo ng mga heroes kung ano ba ang gagawin nila dyan kay Garo. Pero bigla na nga lang tumunog ang King's Engine. Nabigla nga ang lahat ng sinabi ni King na magsitigil na nga sila dahil sa may nanunood nga raw na bata. At mula nga dyan ay talagang biglang-bigla nga ang lahat sa napakalakas na aura ni King. Unti-unti ngang nagtabihan ng mga heroes at talagang natakot sila sa aura ni King. Kasabay nga rin yan ay nagsalita rin si Silverfang at sinabi nga nito na hindi niya hahayaan si Garo na itapo na lamang nito ang buhay niya. Nagdulot nga raw siya ng panganib sa mga tao pero nakabawi naman daw ito ng mas malaki sa pagtulong niya sa mga tao. Sabay-sabat naman dyan ni Saitama na yun nga raw ang tinatawag na absolute evil at nagawa na nga raw ipakita ng lahat kung ano ba ang tunay na katangian niyang si Garo. Habang nasabi naman dito ni Garo na kung hahayaan nga raw siyang mabuhay ay tiyak nga raw na pagsisisihan nila ito. Pero sagot nga dyan ni Saitama ay wala nga raw siyang pagsisisihan dahil sa hindi nga raw siya nakapagpasalamat dito kay Garo. Dahil yung si Garo daw mismo ang tumulong kay Genos at King. Habang ipinapakita nga dyan yung time na mistulang inatake ni King ng ultimate technique niya si Platinum Sperm at si Evil Natural Water. So nakita pala lahat yun ni Saitama at nagpasalamat nga siya kay Garo. Ipinakita naman itong si King kung saan naalala niya nga ang pag-usap nilang dalawa ni Saitama kung saan talagang si Garo nga ang tumulong sa kanila. Dito naman banday parang napangiti nga si Garo at talagang naiinis nga raw siya dyan kay Saitama. At kasabay nga niya ay nagulat na nga lang ang lahat dahil sa biglang nawala nga yang si Garo. Inis na inis nga si Amay dahil sa nakatakas nga raw si Garo. Habang nasabi naman ni Genos na baka umulit nga lang daw si Garo. Nasabi naman ni Saitama na magiging maayos nga lang daw ang lahat habang tinulungan naman ni Bang ang kapatid niyang si Bam. At kasabay nga niyan dyan sa ilalim ng lupa ay bigla na lamang sumulpot ang robot ni Metal Knight. At sa itaas naman ay ipinakita ang sabay-sabay na paglipad ng napakaraming robot ni Metal Knight. Makikita rin ang pag-atake ng mga ito sa nuclear fallout. At sinabi nga ni Metal Knight sa lahat na maaaring nagkaroon nga raw sila ng acute radiation poisoning kaya kailangan nga raw nilang sumailalim sa mandatory testing. Nabigla nga ang lahat sa mga sinabi ni Metal Knight habang nag-umpisa namang maglakad yang si Saitama habang bitbit niya si Genos. Sinabi nga ni Saitama na kailangan niya nga raw madala yang si Genos kay Dr. Kuseno para maayos ang binti at kamay nito. At after nga nun ay mag-uumpisa na siyang maghanap kung ano bang natira sa apartment niya.